May tanong sa akin, Legal Department Office, we are already conducting a preliminary investigation for filing legal complaint in your unsettled balance under STAFA Article 315, Fraudulent Act or means by law of the Philippines on January 2026. If ever this case will be heard on court, also, we can file you small claims cases under your name for other penalty. To verify, call attorney Legislative Officer. Yan po yung text sa akin, Sir Ored. Napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasabihin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung kaya po bang magsagawa ng preliminary investigation itong mga bugok at abusadong online learning website. Pero bago po yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung manuningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po natin abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa mali po ang maraan pa utang at mali po ang maraan ng pamilya. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi nga is sa legal department daw po, no? Legal department office. Legal department na office pa. Okay, sige po. We are already conducting a preliminary investigation for filing legal complaint in your unsettled balance under STAFA, Article 315, Fraudulent Act or means by law of the Philippines on January 20, 2026. If ever this case will be heard on the court, also, we can file you a small claims case under your name for another penalty. So, to verify, call attorney daw po na inano natin yung pangalan. Tapos, ang nagpadala daw po is legislative officer. Okay, so ito po yan. So, medyo tawag dito, conflicting, no? At wala ko sa ayos yung pagpapadala sa inyo ng mensahe. Kasi, unang-una po ang sabi, no, galing daw po ng legal department. Okay? Sige, wala akong problema. Pero, ang sabi, we are already conducting a preliminary investigation. What? Sila ho magko-conduct ng preliminary investigation? Kakaiba din, ano? Alam mo ba nila kung ano po, para saan po yung preliminary investigation? Anak ng kamote itong mga to. Ito po kasi ay legal process, no, para ma-determine po or para malaman kung may probable cause po, no, yung isinampang criminal case. Okay? O bakit sila magdi-determine nun? Ano sila? Justice system natin? Kakaiba, no? Ganyan po talaga ka-delusional itong mga bugo katapusadong online learning apps. Di po ba? Akala ho nila, no, dahil nga sila mga kalawang illegal, ayan, akala nila, pati sila, kaya nilang ilagay sa sarili nilang kamay yung batas. Which is manabuhay lang gawin. Okay, unang-una ho, tingnan nyo ha. Yung isinasampo po sa inyo, no, isinasabi kasi dito is Article 315. Okay, so estafa daw po. Paano ho magiging estafa? Kasi they need to prove that first. Paano nila ipuprove yun kung hindi ko sila nag-conduct ng credit investigation? Di po ba? Kasi tingnan nyo ho, kung nag-conduct sila ng credit investigation nila, okay, hindi ho na darating sa ganyan yan. Kasi sa simula pa lang malalaman nila kung niloloko o nililinlang po sila. Okay, bakit ko nasabi yan? Kasi ganito yan. Ang estafa po kasi is, ito po yung panluloko at panlilinlang. Mali po yung nasa isip nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to, na yung pag hindi ka nagbayad ng utang, estafa na. Mali. Ang pinaparusahan po dun sa estafa is yung pong panluloko at panlilinlang para kayo ay makapanghiram. Kung during the time na nanghihiram po, no, nag-provide ng maling information, maling documentation, yan. Okay? At pag yan napatunayan, there is a probability po na masampahan yan, no, ng kasong estafa. O paano masasampahan kung hindi naman nag-credit investigation? Di ba?
Hindi pa nga po tapos yung yung pag-fill out doon sa sa kanilang apps. Nagpadala na kagad ng pera doon sa inyong e-wallet. O di po ba? Oh. So ibig sabihin lahat na lang po na mag-a-apply sa kanila bibigyan. Oh, dahil nga diba? Nasabi ko na yan kahapon. Oh. Dahil sila di ay naglilinis lamang po ng buhay. Talagang lahat yan bibigyan. Tsaka kaya yung pinapadala sa ating mga mensahe na ganito, wala ho ito. Puro pananakot lamang po ito. Okay? Tsaka magtataka kayo, tingnan nyo. Pagka daw po dininig yan sa or pinansin po ng hukuman, magsasampa rin daw po sila ng small claims. Ano daw? Sana doon na may small claims kasi yun naman talagang dapat sinasampa. Diba? Kasi usaping sibil po ito, utang hindi pa lang po nabayaran. Oh, yan ho mahirap sa mga yan. Nagdudunong-dunungan, wala naman dunong. Di po ba? O di po, kaya sinabi ko rin po kahapon, wala akong mga lawyers yan. Kasi kung may mga abogado po yan, hindi ho gagawa ng ganyang action yan. O, pagtatawanan kasi sila O di ho ba? Saan ka nakakita? May legal department. O tapos, ganyan ang gagawin ho na action. Pati nga ho yung yung ginawa ho yung mensahe, mali-mali pa O, at ito pa ho ang isa, na napakalaking kalokohan. Ang nagpadala daw po sa inyo, legislative officer. Ang hukuman po, walang legislative officer. Kahit i-google po natin yan. Ang legislative officer po is, yan po, doon sa kamara. Bakit legislative officer po pagpapadala sa inyo ng mensahe? Di ba? So, mali na kagad. Sila ho mismo, hindi nila alam, kung ano po yung title na legislative officer. Di mo ba? Ginagawa mo nila katawa-tawa sa sarili nila Duruin mo, unang-unang gagawin, magkakandak daw sila ng preliminary investigation. Mali na kagad. Pangalawa, tapos ang nagpadala, legislative officer. Abay, sira ulo to. Di ba? Wala akong katotohanan yan. Ito, kung pinadala sa inyong mensahe, ang pakay po niyan is kultahin po yung inyong isipan. Para po kayo, hindi kayo makapag-isip ng maayos. Ang gusto ko kasi niya, makulta isip po natin, mapapunta tayo dun sa kanilang tapan system. Tingnan nyo yan, ha? Pagkatapos po padala itong mensahe na to, katakot-takot po na SMS ang mapare-receive nila offer. Totoo. Kasi itong mga mensahe na to, ang layunin po nito is kultahin ang isip natin. So, syempre, pagka tayo medyo nalilito na, natatakot na, gagawa tayo ng mga paraan na hindi dapat natin ginagawa. So, ang ginagawa nila, binibigyan tayo ngayon ng mga dahilan. SMS dito, SMS doon ng offers. So, ayan. So, syempre, sa kagustuhan natin mabayaran, yun. Kakagatin natin yung offer na doon tayo mapapapunta sa tapan system. Which is, wag niyo gagawin. Kasi dyan kayo mababaon. Instead isa lang ang sakit ng ulo po ninyo, baka dumami yan. Napakarami nating kababayan ang nabaon na dyan. At pinagsisisihan po nila. Actually, marami po akong nare-receive na mensahe na nagpapasalamat po sa atin dahil sa ginagawa po natin ganito. Nauunti-unti na po nilang bayaran. Ganun din ang gawin natin. Huwag natin intindihin yung mga pananakot na ginagawa po nila. Kung marami na kayong nahiram sa kanila, isa-isahin natin. Makipag-ugnayan po tayo sa kanila. Kung sila po ibabalagbagin pa rin kayo, ito isang tabi nyo. Kung sino po yung mga ola na kayo po ay kakausapin ng maayos at bibigyan kayo ng mga payment plans o matutulungan kayo doon sa inyong problema, yun po ang unahin po nito. Huwag nyo unahin yung sakit ng ulo. Ba? Kasi pag inunan nyo yun, wala ko kayo matatapos. Ba? Lagi nyo pong tatandaan. Tuloy po ang buhay. Okay? Hindi yan dapat humihinto dahil nagkaroon tayo ng problema sa utang. Kasi ang utang nandyan na yan nangyari na yan. Nagawa na natin. Hindi na natin kailangan pa mag-dwell dun Lalo lang tayong malulungkot, kumbaga mababaon tayo sa depression. Magkakaroon tayo ng anxiety, which is hindi iwasan po natin. Okay, marami na po tayong kababayan na nag-wish ng buhay. Huwag na natin dagdagan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.